Maayos pa ba ang last pay later mo na hindi magamit sa kahit anong order? Tara, alamin natin. So, nung July 3 ay bala ko sanang umorder nitong Quaff na long arm stapler. At ang gagamitin ko sanang pambayad ay yung last pay later ko. Pero nagulat ako, dito pa lang sa select payment method, wala ka na agad makikita na last pay later. Kaya klinik ko itong view all methods. Pero laking gulat ko kasing last pay later ay naka-gray out siya. Tapos kapag klinik mo, nakalagay ay sorry, Lazada pay later not available for this order. So, ang naisip ko dito, baka hindi lang siya available dito sa product na to. Kaya nag-check ako ng ibang product which is ito nga yung ink. Pero nagtaka ako kasi kahit sa select payment method ay wala pa rin yung pay later. At same pa rin yung lumabas. So dali-dali kong chinek yung last pay later ko kasi alam ko talaga hindi naman ako frozen. So ito nga confirm na hindi naman talaga frozen yung last pay later ko. At as you can see, nakabayad na rin ako para sa month ng June. Need ko bayaran for July. Kaya ang ginawa ko ay dali-dali akong nag-chat sa live agent ni Lazada. Pero sa di ko malaman kung anong dahilan, ay hindi ko sila makontak. Lagi silang hindi available. Ang palagi nagre-reply sa akin ay si Cleo, which is yung virtual assistant nila. So yan, kahit gawin ko yung technique na ginagawa ko kapag kinokontak ko yung live agent, ay hindi pa rin talaga siya makokontak. So, nag-isip ako ulit ng paraan, which is magbabayad ako ng specific amount lang para madagdagan itong laman ng last pay later ko. So, ito halimbawa, 107.31 na ngayon binayaran ko at hindi ako nagbayad ng half or more than half. Maliit lang talaga yung binayaran ko. Kasi nga dati ganun yung ginagawa ko kapag na-frozen yung last pay later ko. At nagiging okay naman siya. Pero yun nga, itatry ko ulit bumili. Ito pa rin yung long arm stapler ng Quaff. Pero nagtataka ako, ganun pa rin siya. So meaning hindi talaga yung umubra yung ginawa ko. So magta-try pa ulit ako ng isa para sigurado itong mga damit. Titesting ko kasi malay mo, di ba baka gumana siya. Pero yun nga, hindi pa rin siya talaga gumagana. So dahil nga hindi ko makontak yung customer service, ay nag-direct na akong mag-email sa Akulako. Kung Akulako rin ang loan provider ninyo sa last pay later, ito yung email nila. help@akulako.support. Hindi kayo mag-email sa kanila kapag may concern kayo about sa loan nyo. So ito nga, kinagabihan ay nag-email din ako sa kanila. Sabi ko nga bakit hindi ko magamit yung last pay later ko, hindi naman ako frozen. Tapos nag-attach ako ng last pay later ko, nakatunayan na wala talaga siyang frozen. Tapos yung not available for this order. Tapos kinabukasan is nag-reply din sila. Tapos ang sabi, try ko daw mag-troubleshooting. So sinunod ko rin naman yung mga steps nila para sa troubleshooting pero wala pa rin nangyari. Tapos ang sabi is baka lang daw hindi sapat yung amount or yung mismong seller ay hindi tumatanggap ng last pay later. Ang problema ko nga kahit anong bilhin ko, hindi talaga siya gumagana. Tapos kung makikita nyo dito sa pinakababa, is hiningi nila yung details ng Lazada account ko tsaka yung Lazada pay later ko. Ito yung email address para siguro ma-check din nila. Tapos yun nga, nag-reply din ako agad na ginawa ko ngayon lahat ng steps na sinabi nila, yung troubleshooting. Tapos updated din naman yung Lazada app ko. Tapos sa huli, binigay ko na rin yung mga details na hinihingi nila. Tapos kinabukasan, nag-reply sila ulit. So ang sabi naman nila dito is mag-antay lang daw ako ng next billing cycle para daw mag-refresh. So hindi ko alam kung kailan yung next billing cycle ha, pero nagbabayad ako every 16th of the month. Kaya inassume ko na yun yung next billing cycle. Kaya nag-antay muna ako na mag-16. So ito na nga, 16 na ng July. Tapos naisipan ko na rin bayaran yung remaining ko pang dapat bayaran dito sa last pay later which is 254 nga. Kasi nga hoping ako na magiging maayos na siya. Tapos ito nga ginawa ko ng 260 at naging successful na naman yung payment ko. So dali-dali ko siya ulit chinek. At kung makikita nyo naman, nalalagdagan na rin yung last pay later ko. Tapos still wala pa rin frozen na nakalagay. Kaya tinesting ko na siya ulit. So ito, pumili lang ako ng item. Pwede kong paggamitan syempre. So pinili ko itong damit. Tapos pumili lang ako ng color tsaka ng variation. Tapos dito, as you can see, sa payment method is hindi pa rin talaga makita yung last pay later at ganun pa rin yung lumalabas. Siyempre, dali-dali na naman ako ulit nag-email sa kanila at inas ko kung kailan ba talaga yung next billing cycle ko. Ipin nyo, kinabukasan pa ako nag-chat July 17 na. Pero still, ganun pa din. Send din ako sa kanila ng mga attachment, which is yung picture nga, na ganun pa rin siya. Tapos ito, same day, nag-reply din agad si Akulako na sinasabi na may abnormalities daw
or unusual activity yung last pay later ko. So dito takang-taka talaga ako kasi lagi akong advance magbayad sa kanila. Kasi syempre pagka-advance ko ng bayad is ginagamit ko lang pero hindi ko naman inuubos lahat. Pero hindi talaga ako inaabutan ng due date ko bago ako magbayad. Palagi akong advance kaya hindi ko talaga alam yung dahilan kung bakit naging ganito. Wala rin naman silang sinabi kung anong klaseng unusual activity yung ginawa ko. At ang sabi lang nila is just keep trying kasi daw magagamit ko pa rin naman daw in the future itong last pay later ko. So wala lang talagang exact date kung kailan ko siya magagamit kaya up until now is hindi ko pa rin talaga siya nagagamit. Pero maganda na rin kasi na nag-direct ako sa kanilang mag-email kasi panigurado kapag sa live agent ako nag-ask, baka wala rin silang matinong sagot kasi nga iba ang akula ko sa Lazada. If ever may mga problema talaga kayo sa last pay later, ang i-chat nyo or i-email nyo is yung loan provider ninyo. Which is yung sa akin nga is yung akula ko. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.